parang mas stress tayo sa process, lalo na hindi stable ang VA. Baka 1 month lang nawalan na ng trabaho tapos hahanap na naman. I agree, high risk naman talaga ang pagiging virtual assistant, ang pagiging freelancer, lalo na sa simula, di ba? Dahil this is a form of self-employment. Pero we have clients naman na mas matagal na silang freelancer, mas matagal na silang virtual assistant kaysa sa years nila ng employment. So, kung makikita natin, pwede rin siyang maging stable. Nasa freelancer yan, nasa virtual assistant po yan. Ganon din naman po sa employment, nasa empleyado rin po kung paano siya magtatagal sa isang kumpanya. At may risk din po na magsara ang kumpanya, magkaroon ng mass layoff. May kanya-kanyang pros and cons po ang pagiging freelancer at pagiging empleyado. Ang maganda po ngayon sa process, marami na pong available na resources tulad sa amin po sa GA Consulting. Kompleto po ang guides at libre po freelancer BIR registration, freelancer BIR tax compliance or yung pag-file po natin ng ating ITR. Meron pong guide na available, susundan na lang po natin. Also, pag wala po tayong income, kailangan lang po natin mag-file. For example, yan nga nawalan ng client pero nakapag-register na tayo sa BIR as a virtual assistant. Magfa-file lang po tayo. Kung zero ang income, zero din po ang ipa-file natin sa ITR. Wala pong income tax na babayaran. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.